study, naratnan niya yung asawa niya. Ang sabi niya, si Ate Babe, sabi niya, ah, sabi niya, Kumain ka kumain na ba? ka na ba? Ang sabi ng hipag ko ni Ate Babe, wala pa. Eh mga bata, di pa rin kumain. Itong isang anak natin may sakit. Yung panganay yata. Tapos yung sumunod, wala namang gatas. Tapos meron pang karugtong ha. Mapuputulan na tayo ng ilaw, baka ng tubig. Amen. Tapos hindi pa tayo bayad ng kuryente. Ay, ng rental sa bahay. Talagang wala na. Alam mo, sabi niya, matapang to. Kaya minsan, kahit pastor to, katatakot ako pag nagalit. Ay, halika, manalangin tayo. Pati sa panalangin, ginamit yung pagiging sanggano. Lord, sabi mo, Lord, unahin kita Inuna naman kita, Lord. At lahat ng ito, kakatagpuin mo inuna po kita, Lord. Sinunod ko yung sinabi mo ng iyong salita. Lord, ikaw na bahala. Alam mo, pagkatapos ng panalangin nila, kumatok yung kapitbahay, yung nila, yung landlord. Alam mo, sinabi, ito, pagkain para sa inyo. Nung araw na inabusog sila, nung gabi na yun. Hindi lang yun. Kinabukasan yata, kung di ako nagkakamali, kuya ka pumunta sa nanay ko, hindi para manghingi ng pera. Kita mo ang Diyos, di mo kailangan humingi. Kasi ang Diyos ang gagawa ng paraan. Kinamusta niya lang nanay ko, Nay, musta na po kayo? Okay lang, ba't ka ba nandito? Wala, gusto ko lang po kayo makita. Yun lang. Mamaya may inabot sa kanya. Di niya na binili lang, di niya tinignan kung ano yun. Tapos binigay niya sa misis niya. Ang mga sumunod na araw, yung tinanong, kamusta na? Ba't may gatas yung anak natin? Wala na, bayad na tayo sa kuryente, bayad na tayo sa Amen. ilaw, bayad na tayo Praise sa the Lord. bahay, bayad na Amen. tayo sa tubig, may gatas na yung anak natin. You see? Tapos di po nagtatapos yan. Kasi nagsalita, Lord, di ba sabi mo, unahin ka? Hindi pinatawag siya ng kumpanya nila. Ninervyos siya, ninervyos. Akala niya baka may tinakbo siyang kutsara. Tinidor. Kaya ninenervyos siya ninenervyos. Kaya kinausap niya yung tawag nung kasi sa tagapangalaga ng mga empleyado, HR. Sabi niya, ma'am, ano po ba nagawa ko? Ba't niyo po ako pinatawag? Ninervyos. Yung matapang na ito, minsan nervyoso rin pala. So, sumagot. Ito na yung bago mong damit. Magtrabaho ka na. Regular ka na ngayon. Ang ibig ko lang sabihin, hindi mo pwedeng sukatan ng Panginoon. Amen. Ang dapat lang dyan, sumunod Ako nga, minsan di ko naiintindihan, pero ang saya-saya ko na para ka lang, yung parang sa nagmumotor. Diba? Nagtitiwala ka lang naman doon sa nagmumotor. Unang-una, iniisip ko, gusto ba na itong nagmumotor mamatay? Hindi. Hindi rin na ako mamamatay. Takot na takot yung mga sumasakay. Gusto ba ng mga nagdadrive na ito, madisgrasya sila? Diba? Tanong natin, gusto ba? Hindi. Gusto ba ito matatakot? Gusto ba ng mga nagmamaneho na ito na madulas sila, mauntog sila, matapa sila? Hindi. Di dapat ganun din ang tiwala mo. Ganun din sa Panginoon. Gusto mo maging estudyante ka, magpaturo ka sa Panginoon. At sa Panginoon, walang gumagraduate. Gagraduate tayo kapag nasa taas. Makasalanan pa rin tayo. Nagkakamali at nagkakasala tayo. Ang maganda doon, hindi tayo nagpapatuloy. Ang maganda doon, lumalapit tayo, nagpapakumbaba. Lord, nagkasala ako. Alam ng Diyos yun papatawarin ka niya. Huwag yung utak na, puro, walang rin kwenta, babible study ako, tapos puro rin naman nagmumura ako, Hindi, babaguhin ka ng Diyos. Magtiwala ka lang. Si Kuya nga, si Pastor Jeff, ang tagal na umatin sa church nun naninigarilyo pa rin. Bago mag-preaching, sisimple yan. Okay, bago matapos yung sermon, sisigarilyo. Ang Diyos ang nagbago sa kanya. Kaya nga diba, kasi nga, kapag gusto mo maging disipulo o estudyante ni Jesus, siya yung gagawa ng paraan na habang lumalapit ka, naliliwanagan ka, nababago ang buhay mo. At habang nababago buhay mo, gumaganda buhay mo. Kaya kapag gumaganda ang buhay mo, ang dahilan nun, hindi dahil masipag ka. Unang-una dahil sa Panginoon yun. At pangalawa, dahil kasama mo Panginoon, ginalang ka niya. Kita mo yung iba, pansinin niyo to. Bakit yung mga hindi nakakakilala sa Diyos mayayaman? Bakit tayo mga nakakakilala sa Diyos madalas mayayabang? Ito mga hindi nakakakilala sa Diyos, ba't gumaganda buhay nila? Bakit? Kasi malakas ang loob nila. Hindi sila
Kung silang mga hindi Kristiyano malalakas ang loob at gumaganda po, hindi ba't lalo tigit tayo? Kasi meron tayong Jesus. Pati nga ang demonyo, takot nga kay Jesus. Eh, pag may mga nakakatakot dyan ng mga masasamang espiritu, may wakwak pa dyan, tinatawag na wakwak, kwek-kwek, o yung mga Di ba? Hindi dahil takot sila sa dugo ni Jesus. Kay Jesus, si Jesus ang usapan. Kung gano'n rin, kung itong mga hindi Kristiyano, malakas ang loob, sumugal ng business, magganap ng trabaho, magsipag, eh di lalo tigil tayo. Kasi kasama natin si Lord. Doon mo lalo mararanasan ang Panginoon. Alam niyo ba, yung sinasabi ko, no? Bibinigay ko buhay ko, yun ang ikaw po eh. Kung ano sa'yo, ibigay mo. Minsan wala kayong pera, tama? O may bigas ka dyan, o bibigyan mo ng konting bigas. Ibigay mo hindi man konting nasa puso mo. Kung ano meron ka, ibigay mo. Kasi pagpapalain ka ng Panginoon. Pansinin niyo lang mo yun. Meron akong kasabihan, meron akong nabasa sa Bible. Nalimutan ko, Jeremiah yata, kung saan, walang taong nagtiwala sa Diyos na napahiya. Walang tao. Sabihin nyo nga, walang tao. Everyone, 1, 2, 3, walang tao. Walang tao na nagtiwala sa Diyos. Na napahiya. O tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, no? Go. Walang tao nagtiwala sa Diyos na napahiya. Sabi niya, o sige, sabihin mo sa katabi mo. Walang tao nagtiwala na napahiya. Alam mo, gano'n na pang, kaya yung halimbawa, pati yung sa pag-ika po, hindi lang 10% eh, bigay mo yung buhay mo. Kung ano meron sa'yo, pera yan, oras yan, lakas yan, bigay mo. Halimbawa, nagtatayo ng kapilya. Halimbawa, nakita ko tong kapilyang ito, may mga hollow blocks. Mano ba sa isang araw, sabi mo, isang hollow blocks, idodonate ko. O, eh kung lahat kayo may ganun, o di isang linggo, may isa na ng mga hollow blocks na raspa ganun. O sa isang linggo naman, ganito, maglalagay tayo ng itong bubong na binabagsakan ng ano, ituloy pa rin natin gawin siya, sementado na. Tapos yung bubungan, pwedeng sementado. O kung hindi man, lagyan ng net para nasasaling bumabagsak para pagdating ni Sir Rolly, sa kanya na yun. Hindi, alam niyo po, no? Hindi ako naniniwala sa mayayamang church. Naniniwala ako sa mga Kristiyanong sumusunod sa Diyos. Amin po ba? Halimbawa, gusto niyo bang maging masaya Pasko ninyo? O ano gagawin ninyo? Ba, araw-araw o kada linggo, may bibigay kayo. Iniipon niyo yun. Para pagdating ng Pasko, meron kayong bagay na isa-celebrate. Tingnan niyo, yung maliit na bagay na yun, yun na nagpapayaman sa atin. Yun ang prinsipyo ng Hapon. Ang tawag po doon, kaizen. Maliit, pero sa patuloy na pagbibigay o paggawa, lumalaki. Halimbawa po, tulad dito, may naalungan ako dito. Ito, may pangarap daw siya. Gusto niya, o di mag-aaral ka doon sa Golden Success. Wala akong matitira. O may tira ka na. Buong building, sa'yo na yun. Doon ka natitira. O tapos mag-janitor ka doon. O may pera ka pa. O, di ba? Dapat buo yung utak mo. Kaya sabi ko, dapat yung mga sinusundan mo, tingnan mo yung mga taong pakikinggan mo. Kasi yan ang magpapaganda ng buhay mo. Amen ba? Amen! Halimbawa, tayo kasi ang vision natin dito, di ba, gumawa ng bata. Di ba? Kasi paggawa ng bata para dumami yung membro natin, di ba? Hindi, ang point ko lang doon, biyaya yan ng Diyos. Pero lalong ang Diyos may magandang plano sa atin. Sana tumbukin natin. Kaya nga, topic discipleship eh. Maging teacher mo si Jesus. Di ba? Naniniwala ako sa susunod na punta namin dito, kung loloobin ng Diyos, hindi lang kami niya maganda sa inyo, pati kayo. Yun. Sabihin nyo, ito na po kami ngayon. Tingnan nyo, may ginto na ako. Bakit? Hindi ka nagyayabang. Kundi pinapakita mo, bine-bless ako ng Panginoon. Tapos ngayon, nagbibigay uli sila, Pastor Wewe, malamang may pamibigay. Oh, tapos, hikay naman. Ako naman po, laptop naman. Diba? Hindi, ang ibig ko sabihin, mangarap tayo sa Panginoon. Sundin natin. Ang utak natin, ituon natin sa Panginoon.
Doon tayo magtuon na, Lord, ano ibibigay mo sa amin at ano gagawin namin ngayon para matugunan ng mga bagay ba? Kasi sa buhay ko po, talaga napatunayan ang Diyos hindi nagkulang. Ang may problema lang tayo, yung pananaw natin sa buhay. Eh kung itama natin yung pananaw natin sa buhay, makikita natin yung resulta. Ang daming kabataan. Alam niyo, mga kayong kabataan, baka kayo magbago ng mga kaisipan at ng mga patakaran sa tribo ninyo. Na kung saan darating ang panahon, ang tribo nyo na ito, lilitaw sa internet bilang isang maunlad na tribo. Isang tribo na pinagpala dahil kay Jesucristo. At sino yung may kagagawa nyo? Kayo na ginamit ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin. So, yun ang ibig ko sabihin, no? Discipleship, pati yung sa tinatawag na tithes, huwag kayong matakot. Ibigay nyo buhay ninyo. Kung may pera, magbigay. Tapos, huwag kayong magbilang. Kasi hindi mo kayang bilangan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Ako natutuwa kasi ako, lalo na yung mga ganitong kabataan. Ito, kapag ang utak ninyo hindi na nagbago, pagdating nyo ng grade 12, dala nyo na yan habang buhay. Himala na lang ng Diyos yan kung magbaba. Kaya habang bata pa kayo, meron natitira pa kayong 3, 4 na taon o 5 taon para baguhin ang panahon ninyo. Baguhin nyo na. Kasi yan ang magpapaganda ng buhay ninyo. Yan ang magpapaunlad sa inyo. At sa susunod, makikita ninyo yung sinasabi ni Sir Rolly, tama pala siya. Tama pala si Jesus na pinapangaral niya, tinuturo niya buhay. At ang sabi ng Biblia, di ba? Hingi ka, bibigyan ka. Maganap na makakasumpong ka. Kumata ka, pagbubuksan ka. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin. Siguro, ano na to? Bago makatulog, mag-praise and worship na tayo. No? Baka sasayaw-sayaw